Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay 25 April 25, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:22 ng umaga. Huwebes po at medyo makulimlim, parang uulan. Nais ko lang pong mag-vlog patungkol dito sa mga lisensya ng baril ni Kibuloy. Dapat yan ay i-cancel. Opo, yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ay, ito pala, hindi ko pala naiakyat. Ayan po. Gun license of Kibuloy should be revoked o cancel o withdraw. Yan po ang ibig sabihin yan. Gun license of Kibuloy should be revoked or withdraw or cancel. Marami ang nagsasabi na o maraming humihiling at isa na ako doon at ito ang reason ko bakit. I think one of the requirements to have a gun license is to have a good moral character and be a law-abiding citizen. Alam ko po yan kasi bata pa ako, yung tatay ko, mayroon na siyang baril. At yun ang sinasabi niya sa akin. Tinatanong ko siya, bakit siya may baril? Good moral character, sabi niya, at saka yung good abiding citizen o be a law-abiding citizen. Now, since Apollo Kibuloy is a fugitive, now, he is a fugitive or cannot be located, his license must be cancelled immediately. Ayan po. To protect those complainants, witnesses from harm, as well as the arresting officer. Ayan po, para proteksyonan yung mga complainants at saka yung mga witness o magiging witness pa at saka yung mga kapulisan natin na mag-aaresto. Ayan po, proteksyon po nila yan. At gagamitin ko po ang Biblia sa pagpapaliwanag. Opo. Pero bago ang lahat po, mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga subscriber. Ito po yung first batch, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ay ako ay patuloy na nag-vlog. Araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josia Lan, Elenita Skrapler ng Germany, Bert Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Blazer Eduarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang,
Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Beltran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lani Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay masigasig na nagbablog araw-araw po. Ito naman po ang mga vloggers na aking nirirekomenda po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roy Japantos, Divina Apostol, CG Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Bataswid, Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila kasi marami po tayong matututunan. At nakikita ko na yung mga sinasabi nila ay makatotohanan at para sa ikauunlad po ng bayan o ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Ang title po ay yun nga, yung gun license ni Kibuloy should be canceled. Yan po. Matthew 26 po. Matthew 26, 51 hanggang 53, na kung saan ito po ay kwento sa Biblia na yung pinutulan ng tainga ni Pedro, yung servant nung high priest. Opo. Kaya sinabihan siya ni Jesus Christ, put your sword back in its place. Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. Yan po. Yan po ang kwento dyan, ano? Pero basahin na lang po natin para maintindihan natin. At this, Matthew 26 po, verse 51 hanggang 53. At this, one of Jesus' companions drew his sword and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Dito hindi binanggit na si Pedro, pero sa ibang gospel po ay nabanggit na si Pedro. Pinungusan niya, pinutulan niya ng tainga yung servant ng high priest. Remember, servant lang po ito ng high priest. At hindi po ito sundalo ng Romano at hindi rin ito sundalo ng high priest. Servant lang po ito, utusan. Parang spy lang ito o miron na inutusan siguro ng high priest para
makiususo. Ayan po. Iyon po ang pinungusan ng tainga ni Pedro. Ibig sabihin, natanggal yung tainga. Opo. Ang sabi ni Jesus Christ ay, put your sword back in its place. Ibalik mo ang iyong tabak o ang iyong itak sa kanyang kaluban, yung lalagyan. Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. Ayan po ang sabi ni Jesus Christ. At tinuloy-tuloy pa niya, are you not aware that I can call on my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi mo ba kanya alam na pwede kong tawagan ang aking ama, sabi niya. At magbibigay siya sa akin at my disposal 12 legions of angels, sabi niya. Ang isang legion po na Roman army, term po kasi ito sa Roman army, legions, ay composed po ng 5,000 to 6,000 men. Yan po ang average. Ay 12 legions, sabi niya. Di ang dami nun, hindi ba? Ay equivalent po yan ngayon sa makabagong army, division. Isang division ay 5,000 men to 6,000 men yan eh. Kasama na yung mga auxiliary. Opo. Ulitin lang natin po para maintindihan natin. At this, one of Jesus' companions drew his sword and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Put your sword back in its place, Jesus said to him. For all who draw the sword will die by the sword. Are you not aware that I can call on my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Ayan po. At iyan po ang hihimay-himay po natin. Ngayon, ay una nga, ay ito po, servant lang po ito ng high priest. Maaring katulong lang sa bahay ito, o kaya parang utusan talaga, o kaya yung mahilig sa makiususo. Kasi pag ang pinungusan niya ng tainga ay Roman soldier, hindi po pwede. Hindi pwede yan. Patay ka pag yan ang ginawa mo. O kaya yung soldier kasi mayroon din pong soldier ang si Herodes o yung hari. Kahit na ba lang sila, si Herodes ay hindi naman talaga hari. Parang lang yan itinalaga lang yan symbolic. May mga din yan. May mga sariling sundalo. Kaya nga naipapatay noong tatay niya, yung si Herodes, ang mga sanggol. Kasi may sarili silang sundalo po yan At ang ang high priest din, may mga sariling sundalo po ito. At yan ang makikita natin, si Paul, nung pumunta sa Damascus, may kasamahan din siya mga sundalo para dakpin yung mga ayaw sumunod sa mga Pariseo.
Ayan po. Kaya may mga sundalo din sila. Pero iyan po ang hindi pinutulan ng tainga. Kung hindi katulong lang o servant lang nung high priest. Ngayon ay kung ngayon po ito mangyari, gulo po ito, gulo. Gulo po yan kasi may dugo na eh. At lalo na yan ay pinungusan ng tainga. Ay simple gulo po yan. Opo. Hindi kasi amba yan eh. Hindi lang yung tritaning eh. Kung hindi may pangyayari po na napungusan ng tainga. Ano? Pero mabilis po ang reaksyon ni Jesus Christ. Sinabi niya agad na put your sword back in its place. Sa pagkaintindi natin ay si Pedro lang ang sinabihan niya dito. Hindi po. Hindi po. Palagay ko, nung ganyan na ang pangyayari, ay nag-draw na rin ng sword yung mga sundalo. Opo, yung Roman soldier na kung may kasama man sila o kaya yung soldier ng high priest o soldier ng hari. Kasi grupo po sila yan eh. Grupo. Kaya ang sabi ni Jesus Christ dito, put your sword back in its place. Ay kasi nga kwan ito eh. Wala na pong control ito eh. Opo. Remember, itong tabak ay kahalintulad ngayon yan ng baril. Pero ang tabak kasi noon, pwede mong dalhin yan eh. At hanggang ngayon naman, lalo na kung ikaw ay pupunta sa gubat, kasi dipinsa mo yan eh. O kaya kung gagawa ka ng bahay sa gubat, kailangan mo ang itak o ang tabak, hindi ba? Natural lang yan hanggang ngayon. Pero ang baril po ay talagang ang simbolo kasi ng baril ngayon ay talagang walang iba kung hindi makapatay ka o ikaw ang mapatay. Yan po. At yan nga ang nangyari ay wala nang sinabi si Jesus Christ na iba kung hindi put your sword back in its place. Ayun. Siguro napasipay yung mga tao dahil sa sinabi niyang ganon. Jesus said to him, for all, at ito pa po for all, ito parang babala niya ito eh. For all who draw the sword, sa iba kasi ito shall die by the sword. O those who live by the sword, sa ibang translation, those who live by the sword shall die by the sword. Yan po ang sinabi niya. O babala po yan doon sa mga humahawak ng baril. Opo. Kasi nga po, at ito po ang kagandahan sa Biblia eh. Pag himay-himayin natin, yung paghawak po kasi ng baril, kahit na sabihin natin na depensa yan o offense, yun nga, ang purpose niyan kasi ay dalawa eh. Pwede rin na offense, pwedeng idipinsa mo ang sarili mo. Pero oras nagkaputukan na yan, wala na pong batas dyan na nasusunod. Wala na. Yan po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Oras nag-umpisa na yan, ay anarchy na po yan. Matira ang matibay o wala nang kwan dyan, wala nang control. At yan nga po ang nangyayari ngayon dyan sa, kung nakikibalita tayo sa gira dyan sa Middle East. Wala nang control eh. Hindi ba? Yung pinakahuli ngayon ay lumusob na ang Israel sa Iran at pinasabog yung mga kwan nila, mga radar, mga
taguan ng mga Iloprano. Pinasabog po. Hindi ba? Wala nang kontrol eh. At kung dito po, kung maalala nyo po, yung nangyari dito sa Mama Sapano, hindi ba? Yung SAP 44 na namatay. Oh. Ay wala na rin kontrol eh. Hindi ba? Wala eh. At isa pa, hindi na malaman nga kung sino may kasalanan eh. Ang sabi nila, kasalanan daw ni Pinoy. Ang sabi nila, kasalanan daw nung army. Dahil hindi agad rumuspondi. Kaya nga po eh, wala nang batas eh. Hindi ba? Ang hirap na. Pag naumpisahan na, yun ang ibig sabihin po ni Jesus Christ dito. For all who draw the sword will die by the sword. Iyan po. At hindi po nirirekomenda yan ng Diyos. Hindi po. Although na talagang paggagamitin mo sa self-defense ay pwede. Ipagtatanggol mo ang iyong sarili. Pero nga ay pag naumpisahan lang kasi wala nang rules dyan eh. Wala na eh. Oh. Wala nang batas-batas dyan. Wala na. Bahala na yan. Ganun po yan. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito. At hindi niya nirirekomenda yan. Ay hamak mo ay pinungusan niya ng tainga, yung servant of the priest. At isa pa, nagkaroon po dito ng miracle. Immediate kasi, ibinalik ni Jesus Christ yung tainga. Hindi ba? Sa ibang kwampo, sa ibang gospel, nakasulat po na ganun. Ikinabit ni Jesus Christ yung tainga. And that is the miracle. Bakit? Ay problema nga yan eh. Problema ay simpre ay pinungusan ng tainga, hindi magkukumpin yun. Hindi ba? Ay patay si Juan doon. Patay si Pedro kung siya man yun, yung pumungos ng tainga. Hindi na siya pakakawalan doon. Pero gumawa nga siya ng miracle si Jesus Christ para hindi na siguro ay habulin si Pedro. At nanalangin naman siya sa Ama nung gabi bago siya dakpin, nanalangin siya na dapat doon sa mga disipulo niya walang mawala o walang mamatay. Yun ang panalangin niya, except the son of perdition, so that the scripture might be fulfilled. Ang nawala lang ay si Judas. Nagpakamatay si Judas eh. Oh. Pero pinadalangin niya sa Ama na yung mga pinili niya o yung mga disipulo niya ay walang mawala kahit na isa. Ayan nga, hindi ba? Kaya yan ang sinabi niya, put your sword back in its place. Oh. At tumalima naman siguro si Pedro at malamang pati yung mga sundalo. Kasi nga napasipay niya eh. Ayan po. Ngayon ay ito si Kibuloy ay maraming baril pala ito eh. Oh. Ay delikado po yan. Delikado. Ito nga ay example lang ito eh. Huhulihin nila si Jesus Christ eh. Hindi ba? Nag-react si Pedro kasi mayroon siyang tabak eh. Mayroon siyang itak. Ay ito ngayon ay paghuhulihin ito si Kibuloy. Namimiligro po o peligroso po yan sa mga arresting officer. Kasi nga may mga panatiko po eh. Na naliligaw sila ay baka gamitin na nila yung baril. Ay kahit mapwersa ang pulis ay kung naunahan sila. Hindi ba? At saka yung ganyan kasi yung mga panatik wala nang iniisip yan eh.
Ngayon, kung bayaran yan, kung bayaran yung mga security escort ni Kibuloy, maaring magtakbuhan yan kung bayaran. Pero hindi tayo nakakasigurado na lahat yan ay bayaran. Baka may iba dyan ay talagang panatiko. Yan po ang delikado dyan. Pero ako, sigurado ako, kung bayaran sila o binabayaran sila, magtatakbuhan yan. Hireling will flee when they see danger comes. Yan po nakasulat eh. Kaya magtatakbuhan po yan. Pero nga, ay may possibility na kung may baril sila, ay yung mga panatiko talaga, yung nakuan talaga, na brainwash po. Yan po ang delikado dyan eh. Ay baka gumamit po yan ng dahas. Ayan po, ano? Kaya nga, ang nire-recommenda ko po ay talagang dapat i-cancel yung lisensya ng baril. Ayan po, ano? Ngayon ay sinabi ko kanina na kahit na ang purpose ni Kibuloy pandipinsa lang niya, ay delikado rin po eh. Opo, delikado eh. Oh. At ang dapat talaga ay tanggalin na yung lisensya. Opo, tanggalin na. Nasa sa inyo po yan, mga authority, hindi ba? Nasa sa inyo po yan. Pero ako ay pinaliwanag ko na nadidelikado po ang kalagayan ng mga arresting officer. Lalo na yan, 19 ata ang baril na may lisensya o 17 Oh. Malalakas na kalibre po ng baril yan. Di ba? Oh. Ito po, yung susunod na verse, Genesis 9:6. Whoever sheds the blood of man, yung pumatay ng tao, hindi ba? By man, his blood will be shed. Ang hirap intindihin, pero ganito na lang ay kung sino man ang pumatay ng tao, ay yung dugo niya ay i-require din yun na masid sa pamamagitan ng tao. By man by man. Ang kwan din po, ang hahatol o ang magkwan sa kanya, mag-execute, ay tao rin. Di ba? Whoever shed the blood of man, by man, his blood will be shed. For in his own image, God has made mankind. Opo, yun po ang reason na ang tao kasi ay konektado sa Diyos Opo, yung hininga natin ay galing po sa Diyos Yung po nakikita ko dun Ngayon, kung pinatay mo yung tao, ay alam ng Diyos yan. O kuan yan, parang yung karapatan ng tao na mabuhay ay pinutol mo na. Ganun. Kaya, i-require ka din ng Diyos yan. Ayun po, para maintindihan po natin. At yan ay, kuan yan, nasa Exodus 21 verse 12, whoever strikes and kills a man must surely put to death. Yan po ang batas nila noon. Ayan po. Kaya ang mananaig din po ay batas. Yun po ang sinasabi ni Jesus Christ nito, put your sword back in its place. Yun po ang ibig niyan sabihin. Kasi kahit anong haba-haba niyan ng istorya, ang mananaig pa rin yan ay batas.
Yan po ang isang ibig sabihin yan. Kahit na alam ni Jesus Christ na wala siyang kasalanan, ay okay lang. Hindi ba? Kasi nga yun ang plano po ng Panginoon na iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Na bagamat siya ay walang kasalanan, ay siya ay ginawang kasalanan. Siya ay namatay. Para sa atin. Hindi nga maipaliwanag yan o hindi maintindihan nga mystery po yan na hindi kayang arukin ng kahit na sinong tao. Hindi kaya. Bakit ganun ang nangyari? Pero plano po yan ng Panginoon. Wisdom po yan ng Panginoon para ma-save ang sangkatauhan. Ayan po. Siya, bagamat walang kasalanan, ay ginawa siyang kasalanan. He became a sin. Ayun. Ay lang natin kung papaano yun. Kasi nga, miracle po yun na dapat lang nating sampalatayanan o paniwalaan para tayo ay masave o unti-unti ay mabago tayo dahil sa ganong paniniwala. Ulitin ko po marami pong meaning yun, yung sinabi ni Jesus Christ na those who drew the sword will die by the sword. Marami pong meaning yan. At isa na rin yan doon sa kapulisan. Di ba? Isa na rin. Kasi sila noon ay mapatay lang sila ng wala namang court hearing, wala namang decision ng court, pumapatay sila Ayan po, hindi ba? Sa bandang huli, ang mananaig din po ay batas. Ayan na nga, ay parating na ata yung ICC. O ang balita kahapon ay in-interview na directly po yung 50 na mga pulis. Kaya nga sa bandang huli, ang batas din ang masusunod. Kung nagkamali sila, paparusahan sila. Ayan po. Malawak po kasi ang Biblia, Pero isa yan sa paliwanag na kung bakit dapat i-cancel na yung mga lisensya ng baril ni Kibuloy. Kasi nga dangerous na siya Ayaw na ngang humarap Paano mong bibigyan ng karapatan, hindi ba? Privilege ang isang taong ayaw nang humarap, o ayaw nang magpakita, o ayaw nang sumunod sa batas. Dapat yan right away, cancel na yan. Yang pribilehiyo niya. At ang sinasabi pa niya ay ididemanda niya yung ayaw nang humarap Paano siyang magdidemanda? Yung nagpipik news sa kanya. Nakakatawa po Opo. Sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan po at parati ko pong pinapanalangin sa Panginoon na magkaroon po tayo ng wisdom sa ating pakikinig. At muli ay isang magandang umaga po at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Marami pong salamat. Salamat po.